Ano ngayon? Mga napapanahong isyu, bubusisiid. Dito lang sa Ano Ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Nino Bonito at Chonke Benz. Ano ngayon? Bilang precautionary measure sa nararanasan nating biglaang mga pagtaas ng presyo ng bigas, nagpanukala si Senador Cynthia Villar na dapat ay mananatiling mababa ang bilihan ng bigas kung ang Pilipinas ay aangkat sa ibang bansa. Kontra ito sa ipinasa ng Congress itong June na amendments to the Rice Tarification Law. Dito ay bibigyan uli ng limitadong kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na umangkat at magbenta ng bigas sa subsidized price. Nabuko na kasi ni Senador Villar ang kartel ng NFA at private rice importers. Kaya hindi rin bumababa ang presyo ng bigas kahit walang buwis sa pag-aangkat nila. Nais ni Senador Cynthia na harangin ang pagpirma ni President BBM sa amendments proposed by the House of Representatives to the Rice Tarification Law. Sa puntong ito, mahalagang malaman ng mga idol nating kababayan na ang walang lubos na alam pero nagmamarunong ay nananatiling kahiyahiyang mangmang. Idol, easy ka lang. Sabi mo, walang alam pero nagmamarunong? Ay jahe na mangmang? Oo naman, Idol. May panonoorin tayo. Accredited private importers traders. No. Yes, Mr. President. We cannot accept that. We don't want NFA to buy from private importers. The purpose kung hindi mababa ang pagkabili, kaya nga government to government without tariff para bumaba ang price of the imports, kasi this is meant to solve the high prices of rice in the country. Gusto kasi ni Senador Hontiveros na mabigyan ng kapangyarihan ang NFA na umangkat uli at magbenta ng bigas. Mabuti naman talagang may puso si Senator Cynthia sa maliliit na magsasaka, pati sa mga isda. Actually, sa lahat ng maliliit na magtatanim Sabi nga ng good sponsor, ipapublish ito. Saan po at paano ito ipapublish? Para maybe malaman you ng can publiko. make an amendment that we should publish importation. Emergency importation magkano so that the people will know. Agoy! Strike to na si Senator Risa. Nagmamarunong kasi. If government importation is inevitable, I will propose safeguards that will make the process transparent and accountable. Bidding with an approved budget contract. There is no bidding. Yes, it's government-to-government negotiation, but we should publish the amount. Strike rin na si Senator Risa. Sana, Idol, inaral muna niya ang proposal ni Senator Villar. Idol, baka inaral nga naman, pero may ibang agenda. Agenda? Yung gusto ng House, ipipilit niya. Aling House? House of Representatives. Teka, kung nabuko na ni Senator Villar na may korupsyon sa rice cartel ng NFA at ng importers, bakit pabibigyan ng powers ng House ang NFA? Hindi kaya may taga-House na kawatan din? Taga-House na kawatan? Ay kung meron, hindi sila kabilang sa House of Representatives. Kung hindi sila kabilang doon, saan sila kabilang? Kabilang sila sa House that represents the thieves. Ay, nako. Same day or real-time bidding with bid offers, rejection, request for second or third offer and approval done in the same day. So ito po yung tatlong original sanang ipopropose ko. There will be no bidding, but it should be lower. Strike for na siya. Mahirap kasing kausap ang mangmang. Mangmang o nagbulag-bulagan? Ano ang pagkakaiba ng mangmang sa nagbubulag-bulagan? Ano? Ang bulag, malakas ang pakiramdam. Ang mangmang, nagmamaang-maangan. Bakit hindi na NFA or the entity in the DA ay may option na mag-purchase ng hanggang sa maximum na 30% ng
bigas. The NFA has no power to buy imported rice. Or the entity The of NFA Mr. has President. only the power to buy from local rice farmers. We are here to help the local rice farmers. We are not here to help the importers. Idol! Hoy! Strike 5! Strike 5! Pero hindi pa rin out kumbaga sa baseball game. Bakit hindi kaya yung entity na i-identify ng DA Secretary ang may ganong option to purchase up to a maximum of 30% of the rice brought in by an accredited importer at the cost. If the government will buy G2G with less tariff, mas mura yon kaysa bumili sa importer. So we are not buying from the importer. We are importing directly. Idol! Oh. Strike 6 na! 6! Ano ba talaga, ate? Pilit ka more! Pilit ka! Pilit ka! So babantayan na lang natin na kahit dun sa mga G2G, walang conflict of interest na binabantayan natin sa That's why you have to private. make the amendment. Na. Idol, Ah, strike 7? strike 7. Provided further that upon review, when the forecasted or imminent shortage did not materialize or has been resolved, or the situation requiring government intervention has passed, the President shall revert the tariff rates to the previous level, or if circumstances warrant, set them higher within the limits set by this law. At the proper time, magiging bukas ba ang sponsor i-consider ito, Mr. President? Walang tariff to kasi gusto nating maipasok ng mura ang rice kasi tumataas. There is emergency, there is high prices of rice. So we are trying to solve the high prices of rice. Hindi provision ng atin law yan. Maybe it's the provision of the House of Representatives. Nakailang strike na si Senator Risa? Strike 8 na, 8 diretso na. Diretso. Idol, ito ang malungkot sa pagtatalo nila. Panoorin natin. May we know from the good sponsor if the definition of emergency would really be spelled out in the measure, or I think it will be will. left for the implementers to decide. So There is a price monitoring council, di ba? That will determine if there is really an increase in price and there is an emergency. So it will be recommendatory, but at the same time it will be decided by the Secretary of the Department of Agriculture, and if the President will not agree, the President has the right to veto. Walang kwenta ang kanilang pagtatalo. Sa dami ng strike kay Senador Risa, isang strike lang pala kay PBBM sa Poltelan. Bakit ka naman ganyan, Idol? You're so lupet! Kasi hinaharang ni Senador Cynthia Villar ang pagpirma ni Presidente sa House Amendment na bigyan ulit ng powers ang NFA. Tapos sa proposed bill pala, ultimately ay Presidente pa rin ang magdidesisyon. Agoy! Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Idol, sana kung matutuloy mo sa simbahan walang papasok na may bulak sa ilong. Morbid mo naman. Bakit ganun? Kasi kung hindi mapoprotektahan ni Senator Villar ang pagtaas ng presyo ng bigas, marami tayong kababayang matitigok sa gutom. Uy, Senador Risa, umayos ka naman. Uy, Senador Risa, umayong ka na. Oh. Idol, kung tutusin naman, ang proteksyon din ng House Amendment sa Rice Cartel, ayon din kay DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Anong sabi ni Secretary Cho? Ang sabi niya, and I quote, "The real intention is not to give full power back to the NFA, Ang lihim na motibo, huwag ibalik sa NFA ang full powers. but merely use NFA as conduit to operationalize certain moments of Gamitin intervention." lang ang NFA na parang pipe, parang tubo na dalo yan ng tubig. Ano kaya, higupin nila ang ibang tubig habang dumadaloy sa kanila? Tatanong ka ba o humuhusga? Nagtatanong lang po eh. Walang tiwala si Senator Villar sa NFA. Pero sa Department of Agriculture, parang meron pa naman. Pero mas may tiwala siya kay PBBM. Ito ang sabi niya. Ano? Gusto nilang ibalik sa NFA yung power. They want the power of NFA to be restored and continue their sari-sari store? Yan ang sari-sari store yan. Yung bigas na makukulimbat, bagsak sa sari-sari store.
Sabi pa ni Senador Cynthia, kung gusto ng presidente ng Pilipinas, kunin niya yung power but not to NFA. If PBBM wants the power, get it, but never, never, never bring it back to the NFA! Exclamation point. Magtagumpay kaya si Senador Cynthia Villar. Kung maharang niya ang pagpirma ng presidente sa House Amendment, paano na si Mr. Coco? Sino naman yan si Mr. Coco? Coco! Coco? Komisyong Kuron! Komisyong Korean! Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon?